ko sa araw na ito ay tungkol sa ang Pilipinas bilang isang bansang arkipelago. So narito ang ating mga objectives. Matukoy ang mga katangian ng Pilipinas, maunawaan ang kahalagahan ng pagiging arkipelago at maipaliwanag ang mga hamon at oportunidad dulot ng pagiging arkipelago ng Pilipinas. So, ano nga ba ang isang bansang arkipelago? Okay. Arkipelago ay isang grupo ng mga isla na napapalibutan ng tubig. Ano nga ba ang isla? Ang isla ay isang peraso ng lupa na napapalibutan ng tubig. So ang bansang Pilipinas ay binubuo ng mga arkipelago or mga isla. Okay, remember, isla, napapalibutan ng tubig or island. So, ang mga likas na yaman or natural resources ay mga mineral, kagubatan, tubig, matabang lupa, na mahalaga sa isang bansa. So, natural resources or likas na yaman. When you say likas na yaman or natural resources, hindi natin likha. Likha iyan ng Panginoon. Like lake or mga lawa, like talon or falls, marami pang iba like oceans, mga dagat or karagatan. Yan ay likas na yaman or natural resources. So, biodiversity. When you say biodiversity, pagkakaiba ng mga buhay ng halaman at hayop. So, dito sa Pilipinas, iba-iba ang ating halaman, iba-iba ang ating mga hayop. We have marami. We have wild and tame animals, mga hayop at mga halaman na nagpapakita ng kagandahan sa bansang Pilipinas. Sea or dagat, isang malaking bahagi ng maalat na tubig, mas maliit kaysa karagatan na bahagyang napapalibutan ng lupa. Iba naman yung karagatan or ocean. Okay, mas malaki ito at wala kang makikita na mga 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 lugar or mga like other island or isla. Coral reefs or bahura ng corals. Ito yung underwater ecosystems. Okay? And then we have also coastline or baybayin na makikita sa ating bansang Pilipinas. Ang tabing dagat or coastline, ito ay mga nagpapakita ito ng anyo at itsura ng ating karagatan also. Mga katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago or binubuo ng mga isla or island or islet. Binubuo ng mahigit 7,000 isla na hinahati sa pangunahing tatlong pangkat, ang Luzon, Visayas at Mindanao. So more than 7,000 island, and divided into three main parts, Luzon, Visayas at Mindanao. Geographiya or geographical na aspeto or geography kabuuan ng ating arkipelagong bansa. Makikita natin ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Again, Timog Silangang Asya or Southeast Asia. Southeast Asia or Timog Silangang Asya. Ito ay napapalibutan ng dagat Pilipinas sa silangan, dagat Celebes sa timog at dagat Sulu sa kanluran. Remember, ang klima ng Pilipinas ay tropical or tropical climate. Okay, na nakakaranas ng mainit at maulan na panahon. Hindi lang mainit, hindi lang maulan, but both. Okay? Kahalagahan ng pagiging isang arkipelago or its importance of being an archipelago. Okay? Its biodiversity or the Philippines
is rich in biodiversity is due to its numerous islands. Pagkakaiba. Marami tayong natural resources na makita sa Pilipinas, right? And then its culture or kultura. Bawat isla ay may natatanging kultura at tradisyon. It's very nice. At economy or ekonomiya, ang ekonomiya ng bansa ay nakikinabang. So, ang ekonomiya or economy ng bansa ay nakikinabang sa pangingisda, turismo at kalakalan sa dagat. Of course, dahil tayo ay isang archipelago na bansa, marami tayong karagatan or, or dagat. Kaya ang pangunahing hanap buhay ng mga tao ay pangingisda at turismo at kalakalan sa dagat. Mga hamon ng pagiging isang archipelago or challenges of being an archipelago. First is transportation or transportasyon. Kahirapan sa transportasyon sa pagitan ng mga isla. Natural na kalamidad like vulnerable tayo kasi sa mga bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Pamamahagi ng yaman, hindi pantay na pamamahagi ng mga yaman sa mga isla. So, that is the challenges of being an archipelago. Kabutihang dulot ng pagiging archipelago. Una, likas na yaman. Ang pagiging archipelago ay nagbibigay sa Pilipinas ng mga yamang dagat at mga korales na bumubuo ng mga tangos. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa pangingisda at turismo na nag-aambag sa ekonomiya ng bansa. It's natural resources, no? Marami tayong mga coral reefs, kaya ngayon maraming nagda-dive dahil sa ating mga corals at maraming mga isda, right? Okay. So, that is the kabutihang dulot ng pagiging archipelago. Pangalawa naman ay ang kultura or culture. Ang pagkakaiba kasi ng mga kultura sa bawat isla ay nagpapalaganap ng yaman at kasaysayan ng Pilipinas. So our culture is very rich. Okay? Next is hindi kabutihang dulot ng pagiging archipelago. Pagbaha, that's the one. Or flooding, paglalayag or navigation. Kasi ang pag-ikot sa pagitan ng mga isla ay maaaring maging mahirap at magastos, lalo na sa transportasyon at mga kalakal ng tao. So, ito ay hindi kabutihang dulot ng pagiging archipelago. So, what is Philippine rice? Noong May 16, 2017, inanunsyo ng pamahalaan ng Pilipinas ang opisyal na pangalan na Philippine Rice para sa ilalim na dagat na rehiyong dating kilala bilang Benham Rice. Ang hakbang na ito ay ginawa upang ipahayag ang soberanong karapatan ng bansa sa lugar na mayaman sa likas na yaman at sakop sa eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. So, it was called Benham Rice. Okay? Again, this was made to assert the country's sovereign rights over the area, which is rich in natural resources and lies within the Philippine Exclusive Economic Zone or EEZ. Okay? So, what is EEZ or eksklusibong zonang pang-ekonomiya? Ito ay isang bahagi ng dagat kung saan ang isang soberanong estado or special rights ay may natatanging karapatan, no? Sovereign state. The sovereign state has a special right sa pagsaliksik at paggamit ng mga yamang dagat. Okay? So, ang pag-aaral ng Pilipinas bilang isang archipelago ay mahalaga upang maunawaan ang geografiya,
is the first one. The second one is pahalagahan ang kultura or our culture. Third one, paunlarin ang ekonomiya. Pang-apat, pangangalaga sa kalikasan. Panglima, pagtaguyod sa soberanya or sovereign. Paghahanda sa kalamidad. That is the reasons why we need to study Pilipinas bilang isang archipelago. So we have also pasulit or quiz just to read and then answer the question. Okay, these are the translation. Studying the Philippines as an archipelago is important too because of course it prepares for the disasters to come, no? Para maging handa tayo, di ba? At marami pang iba. So, narito ang mga pasulit or quizzes. Mhm. Ayan. Mhm. Ayan. Remember, sa pag-aaral ng Pilipinas bilang isang archipelago, ipinapakita nito ang karangalan ng Diyos bilang lumikha. In Genesis 1:9, God taught us to take care of His creation, including being stewards of nature and respecting each other's culture. Our faith or ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na maging handa sa mga kalamidad at maging mabuting tagapamahala ng likas na yaman. Ayon sa Genesis 1:31, itinuro ng Diyos na ang kaniyang likha ay napakaganda. Our belief in environmental responsibility and cultural respect teaches us to take care for nature and use it wisely for the benefit of all. Thank you for watching. I hope you learned something new today. Thank you for watching. I hope you learned something new today. Thank you so much. Don't forget to like, share, comment down below what will be our next topic, and don't forget to share this to your friends. This is Teacher Maria of the Quiz Academy.